lang sanang ibahagi yung naranasan ko nung kunin ako ng ate ko at patirahin sa kanila pansamantala para may makasama siya. Nagdadalang tao kasi siya noon sa panganay niyang anak at madalas ay wala ang kanyang asawa. May posisyon kasi ito sa kumpanyang pinapasukan kung saan dati ring empleyado doon ang ate ko noon. Nadidistino noon ang kanyang asawa sa malalayong lugar, kaya lagi siyang naiiwang mag-isa sa bahay. Tamang-tama naman dahil katatapos lang ng aming graduation noon sa high school. Ang bahay nila Ate Mercy noon ay hindi sa mismong bayan. Doon kasi sila nakabili ng kanyang asawa pagkat mas mura. Kaya medyo malawak yung lupa na kanilang nabili. Hindi naman mahirap yung sasakyan papunta sa kanila dahil maraming tricycle sa bayan na bumabiyahe. Nagiging mahirap lang kapag manggagaling ka na sa kanila, pagkat kailangan mo pang maglakad palabas. Wala naman kasing tricycle na dumaraan doon dahil walang ibang nakatira. Nang nandun na ako kanila ate, ay ako ang kanyang inaasahang mamalengke. At dahil nga mahirap ang magparod pa rito sa bayan, kung kaya pang isang linggo na ang ipinabibili niya sa akin. Nagsimula yung nakakatakot kong karanasan. Nang isang gabi ay may marinig akong kakaiba. Kasalukuyan na noong natutulog si ate sa kanilang kwarto. Ako naman ay nanonood pa noon ng telebisyon sa mahinang volume lamang, kasi nga ayokong maistorbo si ate sa kanyang pamamahinga. Nang una kong marinig yung kakaibang huni na iyon, ay lumapit pa ako sa TV at aking inalis ang tunog nito upang mas marinig ko ng mabuti at upang tiyakin na rin kung tama nga ba talaga yung aking narinig. Dahil sa kakaiba nga at medyo nanindig pa ang aking balahibo sa katawan nang masiguro kung tama nga ang narinig ko. Pero ang nasa isip ko ay baka isang uri lamang ito ng hayop. Pero di talaga ako sigurado kung ano. Di ko rin eksaktong maipaliwanag, pero nakakakilabot talaga yung tunog na iyon. Kaya nagpasya akong wag nang ipagpatuloy yung aking panunood at pinatay ko na yung TV. Napatingin pa ako sa may gawing pintuan at nakita kong nakasara naman iyon. Kinuha ko na yung banig unan at kumot. Naglatag na ako. Bago ako humiga ay pinatay ko na rin ang ilaw. At nang nakahiga na ako, ay bigla namang naagaw yung aking atensyon doon sa may bintana. Dahil may aninong biglang dumaan. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay mayroong tao sa labas. Natakot ako dahil baka magnanakaw iyon, o di kaya naman ay isang adik at lulong sa ipinagbabawal na gamot. Tumahimik ako na ultimo, maging aking paghinga ay akin na ring kinokontrol dahil bumibilis na pati pagtibok ng puso ko dahil sa matinding kaba. Pinakiramdaman ko pa yung nasa labas. Halos hindi na ako gumagalaw sa aking pagkakahiga.
nang bigla kong marinig yung tunog na para bang dahan-dahang itinutulak yung pinto. Mas tumindi na yung kaba na aking nararamdaman dahil doon. Noong mga pagkakataon na iyon ay wala akong ibang maisip na dapat kong gawin. Kaya nakiramdam pa ako. Nang maramdaman kong nahinto na yung tila pagtatangka niyang pagpasok, ay dahan-dahan akong kumabang papasok sa silid nila ate. Pero laking gulat ko nang makita ko naman sa may bintana ng kwarto ang isang tao na yung mabalahibong kamay nito ay nakapasok na sa may jalousie. Nahawi na rin yung kurtina sa may gilid at parang gusto niyang abutin si ate. Kaya napasigaw ako. Nagising naman agad si ate at umiwas. Kaagad na hinugot ng taong iyon yung kanyang kamay at saka mabilis na umalis. Hindi pa doon natapos yung aking naging karanasan kanila ate. Madalas din noon na sumasakit yung kanyang tiyan at nakakaramdam ng matinding init. Wala sa lahi namin ang maselan magbuntis. Kung kaya, naisip kong may kakaiba talagang nangyayari. Nung nandun pa naman ako kanila ate, ay halos isa o hanggang 2 beses lang umuwi si Kuya Ron sa loob ng 1 buwan. At bukod sa pananakit ng tiyan ni ate, ay nakakaamoy din kami nung napakalansang amoy. Madalas nangyayari ang mga bagay na ito kapag sumasapit na ang gabi, lalo na sa pagitan ng 10:00 at 12:00. Minsan nang umuwi si Kuya Ron, ay ikinuwento namin sa kanya yung mga nararamdaman namin ni ate. Nabahala naman ito at kaagad na nag-isip ng paraan kung paano niya mapoproteksyonan si ate at yung kanilang anak. Tinawagan at kinausap ni Kuya Ron yung nanay niya sa cellphone at kanyang sinabi yung mga ikinuwento namin sa kanya ni ate. May mga iminungkay ang biyenan ni ate at sinubukan naman namin itong gawin. Isa palang manggagamot ang nanay ni Kuya Ron. Una ay yung pagsusuot ng itim na damit tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Bukod dito ay pinapaipon sa akin ni ate yung mga tuyong dahon at pinasisindihan sa 4 na tumpok sa bawat kanto ng bahay. At sa tuwing mararamdaman namin ni ate na mayroong tila naglalakad na nasa labas ng bahay, ay nagsisimula na kami magsindi ng goma ng sirang tsinelas. Dahil doon, kahit paano, ay nabawasan yung nararamdaman na pananakit ni ate ng tiyan. Kaya amin pa iyong ipinagpatuloy. Ginawa namin iyon na paulit-ulit hanggang sa tuluyan na yung nawala at hindi na nagparamdam pa. Pero nang minsang magpunta ako sa bayan para mamalengke, ay may natuklasan ako. Pauwi na ako noon at nakasakay na sa tricycle. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba akong naramdaman. Kinutuban ako ng hindi maganda. Kaya noon ay naisip kong marahil ay may mga tao talagang likas ang pagkakaroon ng karagdagan at malakas na pakiramdam. At alam niyo po ba, Sir Bibi, habang papalapit na ako ng papalapit sa bahay, ay parang mas lalong lumalakas pa yung pagkalabog ng aking dibdib.
At nang bumaba na ako mula sa tricycle, bago iyon umalis, ay biglang nagsalita yung driver nito at sinabi, galingan lang daw namin yung mga ginagawa naming pagkontra at wag na wag umano kaming mapapagod at titikil. Sabay ngumiti pa ito nang nakakaloko sa akin at saka pinaharurot yung kanyang sasakyan. Dahil sa kanyang sinabi ay lalo akong kinilabutan at napaisip. At para kasing pamilyar sa akin yung mukha ng driver. Tama, aking naalala na minsan ko na rin pala itong nasakyan noon. Nais ko lang din po sanang ibahagi yung kwentong nalalaman ko na ibinahagi po sa amin ng aming lola. Noon po kasi sa probinsya nila ay may napapabalita din at nauso ang tungkol sa mga aswang. Mayroon noong napabantog na isang tao sa kanilang lugar na pinaghinalaang isa talagang aswang. Tawagin na lang natin ito sa pangalan na Aling Siling. Ayon po sa lola ko, marami ng mga taga-roon sa kanilang baryo ang nakasaksi na magpapatunay na tunay ang aswang ang matandang babaeng nabanggit. Sabi ng ilan, may kakayahan umano itong magpalit ng anyo. Kayang-kaya umano nitong gayahin yung mga karaniwang hayop sa paligid para lang makapagkupli. Ang ilan naman ay nagsasabing may kakayahan daw itong makalipad. Ang iba naman ay nasaksihan ang kakaiba nitong lakas at taglay na natatanging bilis. Kaya sa lugar nila ay pinangingilagan talaga si Aling Siling. Bukod kasi sa mga nabanggit tungkol sa matanda, ay may kakayahan din itong makapagdulot ng sakit sa sino mang taong naisin ito. Kaya iniiwasan nilang makaalitan at makabangga ito. Pero iba naman ang pananaw nila lola. Kailanman ay hindi umano sila nagpasailalim sa matanda at hindi natakot. Pagkat lalo lang daw itong lumalakas, na lalo ka lang umanong tatakutin at kakayan-kayanin. Minsan ay nakasalubong umano nila ito sa daan. Hindi sila nagpakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Dumiretso lang umano sila ng lakad at hindi inalis ang pagkakatitig kay Aling Siling. Hindi rin daw sila bumati sa matanda, basta nakatitig lang sila dito. Yung matanda ay wala rin umanong imik pagdaan sa kanila, pero nakayuko ito at hindi man lamang tumingin sa kanila. Ang pong akala nila lola ay maayos lamang ang lahat at wala iyong anuman. Pero nagkamali sila. Dahil kinagabihan noon ay may aswang na humuni habang sila ay kumakain. At kinutuban na kaagad ang mag-anak ni lola na malamang ay si Aling Siling iyon. Kaya kanila itong sinigawan at sinabihang mag-ingat dahil sa may inilagay silang mga bagay na hindi umano nito magugustuhan. Nang bigla na lamang mayroong bumagsak na kung anong napakabigat sa kanilang bubungan at bigla pong humuni
ang isang napakalaking ibon. Nasa halip matakot naman ay nangiti pa sila lola at nasambit na ang tigas umano ng ulo ng aswang at hindi marunong makinig. Maya-maya pa ay bigla na lamang nilang narinig na tila gumulong yung nasa kanilang bubungan at bumagsak ito sa lupa. Mabilis na silang tumayo at itinigil na muna pansamantala yung kanilang pagkain. Mabilis na dinampot ng tatay ni lola yung kanyang itak na nakasabit sa may haligi. Buong mag-anak silang lumabas at hindi nga sila nagkamali nang makita nila si Aling Siling at naabutang nakandusay pa ito sa lupa. Pagkakita nito sa kanila ay mabilis itong nagsikap at nagpilit na makatayo sa kabila ng iniindang sakit nito sa kanyang katawan. At bago pa sila lola makapagsalita ay nauna na ito at nagsabi sa kanilang pahingi umano ng ulam. Sinalita niya ito sa kanilang lingwahe. Nasa loob-loob nila lola ay nagpapalusot pa ang matandang babae na malabo naman nila iyong paniwalaan at nakakatawa umano dahil sa napakababaw na dahilan ang naisip nitong pagpapalusot. Kaya habang nakalahad umano yung palad ng matanda, sa halip na ulam ang ibigay ni lola, ay kanyang binudburan iyon ng asin na agad namang iniiwas ng matanda ang kanyang kamay at galit na nagmamadaling umalis. Matapos iyong mangyari ay hindi na nila nakita pa si Aling Siling doon sa kanilang baryo. Tila iyon na ang naging hudyat at nilisan na nito ang kanilang lugar. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba nung minsang namalengke sa talipapa na malapit lamang sa inuupahan naming bahay at makakilala doon ng isang babae. Habang pumipili kasi ako ng aking bibilin ay may napansin akong isang babae na katulad ko ring namimili. Ang agad kong napuna dito ay yung paraan ng pagkakatitig nito sa akin. Hindi mismo sa akin, kundi sa aking tiyan. Kaya bagya akong tumalikod na aking iniwasan yung babae. Hanggang sa nagulat na lang ako nang aking marinig ang isang boses ng babae at nagtatanong kung ilang buwan na raw ang aking ipinagbubuntis. Kaya agad akong napalingon at nakita kong nakangiti sa akin yung babae. Para hindi naman ito mabastusan sa akin, ay sumagot ako at sinabing 5 buwan. Tumango-tango naman yung babae bilang tanda na kanyang naunawaan ang aking sinabi. Nang makuha ko na ang aking binili, ay iniwan ko na ito at nauna na ako. Nang nasa gulayan na ako, ay bigla ko na lang narinig na muli yung tinig ng babae na tinatanong naman kung taga-saan raw ako. At nakita ko itong pumipili na rin sa mga panindang gulay na naroon. Akin namang sinabi kung saan banda yung aming inuupahan. Sabay nagulat ako nang iabot ng babae ang kamay nito at nagpakilala siya sa akin. Siya raw si Magda. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang abutin ito
at magpakilala rin. Habang patuloy kaming pumipili ng aming bibiling gulay, ay muli itong nagtanong sa akin kung pang ilan ko na raw yung aking pinagdadalang tao. Kaya sumagot naman ako at sinabing una pa lang. Bigla kong nabakas yung lungkot sa kanyang mukha. Pero hindi ako nagtanong. Nanatili lang akong tahimik hanggang sa marinig ko ulit itong magsalita at sinabi na buti pa raw ako. Siya raw kasi ay wala pa ring anak. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang ito hanggang sa magpaalam na ako sa kanya at sinabi kong ako ay mauuna na. Madalas ay ako lang ang naiiwan sa aming bahay dahil pumapasok ang mister ko. Isa itong company driver at lagi ng gabi kung umuwi. Kaya yung binibili kong ulam sa tanghali ay hanggang gabi na. At bumibili na rin ako ng kanyang babaunin tuwing umaga. Kinagabihan nung araw na iyon, habang hinihintay ko yung pagdating ng aking asawa, ay nilibang ko na lang muna ang aking sarili sa panonood ng telebisyon. Makaraan ang ilang sandali, ay bigla akong nakarinig ng mga sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Kaya, mabilis akong tumayo at pinabuksan iyon sa pag-aakalang dumating na ang mister ko. Pero nagtaka ako nung wala akong makitang naroon, na ang naramdaman ko ay yung lamig ng simoy ng hangin na dumampi sa aking pisngi. Agad kong isinara yung pinto at napaisip ako kung tama nga ba ang aking narinig o guni-guni ko lang iyon. Pero rinig na rinig ko yung pagkatok na iyon sa aming pinto. Nang nakaupo na ako, ay itinuon ko na lang muli ang aking atensyon sa aking pinapanood. Nang bigla namang may narinig akong tila mayroong nasa aming bubungan. Unang beses ko yung narinig na mayroong naroon sa itaas. Dahil sa wala naman kaming katabing bahay at malayo ang mga puno sa bubungan ng aming bahay. Kaya wala talaga ako naririnig na kahit pusa na umaakyat doon. At kung sakaling pusa man iyon, ay bakit tila napakabigat ng mga yabag nito? Medyo kinilabutan na ako noong mga oras na iyon. Hininaan ko yung TV. Narinig kong mayroon ngang nasa itaas ng bubungan. Kaya sa takot ko, ay akin ang isinara yung mga bintana. Nang bigla akong napasigaw sa sobrang gulat. Nang pagsara ko ng jalousie, ay may nakita akong buhok na naipit doon. Nasa palagay ko ay mula iyon sa itaas. Pagkat wala naman akong nakitang sino man na nasa harapan ng aming bintana nang aking isara iyon. Nabigla ring nawala iyon nang gumalaw. Medyo may kahabaan ng buhok, kaya naisip kong marahil ay pag-aari iyon ng isang babae. Napaisip ako kung sino naman ang babaeng iyon. May kakayahang bumitin ng patiwari mula sa bubong at gilid ng aming bahay. Pagkat kung iisipin ay parang ganun talaga ang nangyari. Isa ang napatunayan ko noong oras na iyon, na hindi nga pusa ang narinig kong nasa aming bubungan. Ngunit ano naman ang ginagawa nun doon? Bigla akong naalaala yung babaeng nakilala ko sa talipapa noong umaga, si Magda. Naisip ko na baka may kinalaman siya.
Pero parang kahit ang sarili ko ay hirap kong mapapaniwala. Sumagi tuloy sa isip ko at napatanong ako kung totoo nga ba ang tungkol sa mga aswang. Dahil yan ang malimit kong naririnig tungkol sa mga taong nagbubuntis. Nanindig ang mga balahibo ko dahil sa mga isiping iyon. Nag-alala akong luba para sa aking anak. Hanggang sa makarinig muli ako ng katok sa aming pinto. Kaya lumapit ako. Pero hindi ko muna iyon binuksan. Sa halip ay tinanong ko muna kung sino iyon. At narinig kong sumagot ang aking asawa na nagtaka pa ito dahil sa hindi ko naman ugali na magtanong muna bago ko buksan yung pinto. Kaya sinabi ko sa kanya ang dahilan. Ngunit hindi naman ito kumbinsido sa aking mga sinabi. Sabi pa niya, baka pusa lang. Nang banggitin ko naman ang tungkol sa buhok, ay sinabi niya sa akin na baka may buhok lang daw talagang hinangin at napadpad doon sa may pintana. Pero sinabi kong marami iyon. Nahalata talagang may tao. Pero nagyaya na itong kumain at sinabing wag na lang daw akong mag-isip ng kung ano-ano at baka may stress pa raw ako at maapektuhan pa yung bata. Hindi kasi talaga ito mapaniwalain sa mga kababalagan. Iba rin kasi ang takbo ng utak nito at mga prinsipyo sa buhay. Kaya naghain na lang ako nang upang makakain na kami. Nang natutulog na kami, ay bakit tila naging balisa ako at hindi mapakali. Nagising ako at medyo nagtaka pa kung bakit bukas ang pinto ng aming kwarto. Natatandaan kong ako ang huling pumasok dahil sa nagligpit pa ako sa kusina. Nauna kasi talagang pumasok sa kwarto at mahiga ang mister ko. Dahil sa pagod talaga ito lagi pagkagaling sa trabaho. At hindi naman maaring lumabas ang mister ko upang magbanyo. Pagkat yung banyo namin ay nasa loob na mismo ng aming kwarto. Maliit lang kasi yung inuupahan naming bahay. Kaya nang gumawa ang asawa kong si Erwin ng dibisyon para sa aming kwarto, ay idinamay na niya yung banyo. Na yung sala naman at kusina ay magkadugtong. Na tanging aparador at kortina naman ang nagsisilbing hati. Kaya tumayo ako upang isara ang pinto. Ngunit mas kinilabutan ako nang makita kong pati yung pinto mismo ng aming bahay ay nakabukas. Na agad kong iginala yung aking paningin sa aming mga kasangkapan. Dahil naisip kong baka napasok na kami ng magnanakaw. Pero ni isa sa aming mga gamit ay wala namang nawala. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero bigla din akong kinabahan. Dahil sa naisip kong kung hindi yung mga kasangkapan namin, ang pakay nung pumasok na iyon sa amin ay ano? At kung hindi iyon magnanakaw, napahawak na lang ako sa aking noo. Biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko na ginising pa si Erwin at akin na lang isinarang mabuti yung pinto. Nang nakabalik na ako sa aming kwarto, ay pilit ko pa rin binabalikan yung mga oras bago ako pumasok sa kwarto at natulog. Tandang-tanda ko na aking isinara ng mabuti yung aming pinto. Kaya malamang ay hindi iyon doon dumaan. Baka sa puwang sa pagitan ng pader at bubong. Pero naisip ko ring pusa lamang ang makagagawang makapasok doon. Hanggang sa nakatulugan ko na lang yung aking ginagawang pag-iisip.
Nang sumunod na araw ay namalengke akong uli. Wala pa kasi kaming rep noong mga panahon na iyon. Kung kaya sa araw-araw ay obligado akong mamalengke. Dahil iniiwasan ko rin na kami ay mapanisan ng pagkain pagkat sayang. Kailangan pa naman namin magtipid para sa nalalapit kong panganganak. Nang bigla ko na namang marinig ang pamilyar na tinig na iyon at kanya akong binati, si Magda, at nagkita na naman kami. Nakaramdam ako ng pangamba. Hindi maganda ang putob ko dito. Napansin kong may sasabihin pa sana ito pero sinabi ko sa kanya na nagmamadali ako sapagkat kailangan ko makauwi kaagad at tinalikuran ko na ito. Pagdating ko sa bahay ay nakaramdam ako kahit paano ng lungkot sa inasal ko kay Magda. Pero sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong gawin iyon para sa kaligtasan ng aking anak. Kinagabihan habang hinihintay ko na dumating si Erwin, ay di ko na malayang nakatulog na pala ako. Dala na rin marahil ng pagod na aking naramdaman dahil sa naglaba ako. Nang ako ay magising, pagtayo ko ay bigla akong nagulat nang makita ko ang isang pusang nakapasok na sa aming bahay at nasa tabi lang ito ng inupuan ko. Kinilabutan kaagad ako dahil sa itsura noon. Puro itong itim na nang bugawin ko ay panandalian pang tumingin sa akin at umangil. Mabilis kong dinampot yung walis tambo na nakasandal sa dingding at akma ko na iyong hampasin nang bigla itong tumakbo palayo sa akin. Ngunit sa halip na lumabas ito ay doon nagpunta sa aming kwarto na lalo ko namang ikinagalit. Kaya mabilis ko itong sinundan at pumasok ako. Nang bigla na lang nangapal ang aking pakiramdam. Parang namanhid ang buo kong katawan nang makita ko ang isang matandang babae na nagtatayuan ang kanyang puting mga buhok at namumula ang mga mata. Naanimoy naligo ito ng mantika dahil sa nangingintab niyang katawan. Tumalikod akong bigla at wala nang isip-isip na agad kong tinungo ang pintuan ng bahay at lumabas ako. Nakita ko pang sumunod din sa akin yung matanda. Nakapasigaw ako sa sobrang takot para iyong wala sa sariling katinuan. At kanya akong susugurin na nakataas pa ang dalawang kamay na para bang mangangalmot. Nang bigla ko na lang nakitang nadapa ang matanda paglingon ko at tumakbo ito sa kabilang direksyon palayo sa akin. Nagtaka ako nang makita ko si Magda at may hawak itong latigo na kalaunan ay nalaman ko mula sa kanya na iyon pala yung tinatawag na buntot pagi. Mabilis na nakalayo yung matandang babae. Narinig kong sinabi ni Magda na tama umano ang kanyang hinala. Iyon nga ang aswang. Nakita niya umano iyon sa palengke noong nagdaang araw na nakatingin ng masama sa tiyan ko. Kung kaya maging siya ay napatingin din. Kaya kanya akong kinausap at ginambala yung ginagawang iyon ng matanda. Iyon din daw kasi ang kanyang pinaghihinalaan na siyang dahilan kung bakit siya nakunan. Malakas umano ang kanyang kutob na kinuha ng matandang iyon ang kanyang anak sa sinapupunan. Nalaman kong malapit lang pala ang bahay noon sa kanila.
Ayon pa kay Magda, ito lang ang lagi niyang kausap noon bago siya makunan. Nagising na lang daw siya ng madaling araw na dinudugo na. At nang siya ay masuri, ay wala na ang bata. Laking pasasalamat ko kay Magda noong mga oras na iyon. Dahil sa tinulungan niya ako. Naglaan talaga siya ng panahon para ipagmalasakit ako at yung aking anak. Kaya nang maipanganak ko ang aming panganay, ay hindi ako nagdalawang isip na kunin siya at ang kanyang asawa bilang pangalawang magulang ng aming anak. Yung matanda naman, ayon kay Magda, ay hindi na niya nakita pa kahit minsan doon sa kanila. Duda niya ay nagpakalayo-layo na ito. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay naganap mahabang panahon na ang nakalipas. Ayon sa nagsalaysay ng kwentong ito sa akin, ito ay kwentong ibinahagi sa kanya ng kanyang yumaong lola. Base sa kwento, mayroong mag-ina na namumuhay ng payapa sa isang lalawigan sa Visayas. Maaga itong nabalo nang mamatay ang kanyang asawa dahil sa sakit na tuberculosis. Mag-iisang taon pa lang noon ang kanilang anak na lalaki. Kaya mag-isa niyang ipinaguyod ang kanilang pamumuhay na mag-ina. Kilala ang babae sa pangalang Melda doon sa kanilang lugar. Ang 9 na taong gulang naman niya na anak ay kilala sa palayaw na si Anding. Andres kasi ang tunay na pangalan nito. Maganda si Melda, kaya nga kamamatay pa lang ng asawa nito ay marami na agad ang nagpaparamdam sa kanya. Pero wala na siyang balak pa na mag-asawa pang muli dahil sa mahal na mahal niya si Renato, ang kanyang asawang namayapa. Sabi pa ni Melda, nang pumanaw si Nato, ay dinala na nito pati ang puso niya. Kaya hindi na siya magmamahal pa ng iba. At kanya na lamang ibubuhos ang buong panahon at pagkalinga sa nag-iisa nilang anak. Sa araw-araw ay magkatuwang sila ng kanyang anak sa pag-aasikaso ng kanilang mga pananim sa kapirasong lupang iniwan ng kanyang asawa sa kanila. Hindi nag-aaral si Anding dahil sa may kapansanan nito na lagi nga itong tampulan ng tukso ng kanyang mga kapwa-bata. Hindi ito nakaririnig at hindi rin ito nakapagsasalita. Gwapong bata si Anding at napakabait. Malambing din ito at masunuring anak. Ang mga biyanan naman ni Melda ay tila wala nang pakialam sa kanila simula nang mamatay ang kanyang asawa. Kaya nga noon ay minsan na niyang naisip na umuwi na lang sila ng kanyang anak sa kanyang mga magulang. Pero nagbago siya ng kanyang pag-iisip, lalo na kapag kanyang naalaala ang mga naranasan doon. Ayaw na niyang balikan pa iyon. Ayaw na niyang muli pa iyong maranasan at maulit. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na kanya na lamang pauunlarin at gagawing produktibo ang lupang iniwan sa kanya ng kanyang asawa. At iyon nga ang kanyang ginawa. Tinamnan niya ito ng sari-saring gulay at mga prutas. At maganda naman ang naging resulta ng kanyang pagsisipag. Marami ang bumibili sa kanya
ng mga tanim niyang gulay at prutas. Dumami ang kanyang mga suki. Pero tila naging malupit ang kapalaran para kay Melda. O sadya lang talaga na maraming mga tao ang maiitim ang budi. Dahil sa ang payapa nilang buhay sa isang iglap ay nasira at naging masalimuot. Isang hapon iyon nang pauwi na sila ng kanyang anak na si Anding. Matapos na maibenta sa bayan ang kanilang mga panindang gulay at prutas. Masayang masaya silang mag-ina dahil sa naubos ang lahat ng iyon. Kung kaya nakapamili na rin sila ng kanilang mga pangangailangan sa bahay. May dala rin silang 2 tuhog na mga isda na si Anding naman ay halos hindi mapawi ang kanyang ngiti sa mga labi pagkat may bago itong damit at tsinelas. Nang malapit na sila sa kanilang bahay ay bigla na lang silang nagulat na mag-ina nang mula sa malapad na puno ng kawayan na nasa gilid ng daan ay may lumabas na 3 lalaki at humarang sa kanilang daraanan. At dahil sa kanilang nakikilala ang mga ito, ay bumati pa si Melda sa kanila at nagtanong kung ano raw ang kanilang pakay. Isa sa mga ito ay si Lando na nagpahayag ng kanyang gusto at nanligaw noon kay Melda. Ngunit tulad ng iba ay hindi niya ito tinanggap dahil nga sa wala na siyang balak pa na mag-asawa. At nung mga panahong iyon ay may sarili na rin itong pamilya. Nag-asawa na rin ito at may mga anak na rin na matanda nga lamang si Anding ng 1 taon sa panganay nito. Kanya ngang tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang pakay at kung bakit sila naroon. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang pagtatanong ay mabilis silang dinaluhong ng 2 lalaki. Hinawakan kagad siya ng mga ito sa magkabilang kamay at pilit na inihiga sa damuhan. Habang yung isa naman ay walang habas na winasak ang kanyang kasuotan. At nang magtagumpay ang 2 lalaki na siya ay maihiga, ay puwersahan siyang pinaghahawakan ng mga ito sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Nagalit naman ang kanyang anak na si Anding nang makita nito ang ginagawang kahalayan sa kanyang ina. Bagaman balot ng takot, ay sinubukan pa rin itong tulungan ang kanyang ina at pinigilan ang mga lalaki. Ngunit isang malakas na bigwas ang ibinigay ng isang lalaking nairita sa ginagawang pagpigil ni Anding. At dahil sa lakas ng pwersa noon, ay tumilapon ito at tuluyang nawala sa balanse. Natumpa si Anding at tumama sa bato ang ulo. Napasigaw si Melda nang makita niyang bumagsak sa kanyang tabi ang dugo ang anak at wala nang malay. Nagpupumigla siya, pero hindi niya kaya yung lakas ng mga lalaki na hayok sa kanya. Halinhina nilang pinagpasasaan at ginahasa si Melda. Matagumpay nilang naisagawa ang kanilang masamang nasa sa magandang byuda. Napahugulgol na lamang si Melda habang tinitiis yung kawalang hiyaan ng mga damuho. Lalo pang umagos ang kanyang luha dahil sa sinapit ng kanyang anak. Nagpupuyo siya sa galit. Matindi ang namumuong sama ng loob na kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon, na para bang sasabog. Nang mapasulyap siya sa 2 na pawang nakaraos na, ay ngingisi-ngisi pa ang mga ito sa kanya ng nakakainsulto.
samantalang inaayos ang kanilang mga sarili, habang yung isa sa kanilang kasama ay nasa ibabaw pa niya at kasalukuyang isinasagawa yung kanyang kahalayan, ay may nakapa si Melda, nakapirasong kawayan. Una niyang nahawakan yung pinagtagpasan noon, kaya naramdaman niya kaagad ang talas ng kawayan. Kanya iyong inayos at hinawakan ng mahigpit. At nang makakuha ng tiyempo, ay kanya iyong hinawakan ng dalawang kamay at mabilis na itinusok sa lalamunan ng lalaki. Natumirik ang mga mata nito, hindi dahil sa sarap, kundi dahil sa sakit at hapdik na kanyang naramdaman, at dahil na rin sa kanyang pagkabigla, pagkat hindi niya iyon inaasahan. Agad na bumulwak ang masaganang dugo nito, at animoy naghilamos si Melda ng dugo dahil doon. Na halos mapinta ng pula ang buo niyang mukha, nang tanging nakikita na lang halos ay ang kanyang mga mata. Makailang ulit niyang mabilis na tinusok ang lalamunan ng lalaki at itinulak niya ito sa kanyang gilid, at doon nagkikisay na nag-agaw buhay. Kinubabawan pa iyon ni Melda, at makailang beses pa niyang itinarak yung matulis na kawayan doon sa dibdib naman ng lalaki, na sa bawat paghugot niya matapos na matusok iyon ay sumisirit ang dugo at nagtitilamsikan. Sa isang iglap ay tuluyan ang nawala sa kanyang katinuan si Melda. Naging napakabalasik nito at tila wala na siyang kinakatakutan. Nang maisiguro niyang wala nang buhay yung lalaki, ay mabilis naman niyang nilingon ang dalawa pa, at sila naman ang kanyang susugurin. Nabiglang nanakbo ang mga ito dahil sa pagkataranta at pagkabigla, dahil walang-wala sa hinuha nila na mangyayari ang ganon. Kumaripas ng takbo ang dalawa at walang lingon-lingon na nilisan ang lugar. Binalikan ni Melda ang anak niyang si Anding, at dahan-dahang nanumbalik ang aura ng kanyang mukha. Unti-unti ay nawala ang pagkabalasik nito. Sinapo niya sa ulo ang anak habang mataman niya itong tinititigan. Niyakap niya ito at napasigaw ng ubod lakas. Muling napahagulgol si Melda habang maigpit na yakap-yakap ang anak. Wala na itong hininga. Iniwan na siya na nag-iisa niyang anak. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Nang dahan-dahan niyang ibaling na muli ang kanyang paningin doon sa lalaki na kandusay, marahan niyang inilabag ang kanyang anak at nilapitan niya yung lalaki. Muling naging mabalasik ang kanyang mukha, at minsan pang napuno ng galit ang kanyang dibdib. Ipinasok niya ang kanyang dalawang kamay sa wasak na dibdib ng lalaki, at pilit pa niyang winalaki yon at pinalaki pa ang mga sugat. At may kinakapa siya na nang kanyang matagpuan ang bahaging bakay, ay hinawakan niya iyon ng mahigpit at saka hinila ng ubod lakas. At animoy nagtagumpay siya na kanya pa iyong itinaas. Umagos ang sariwang dugo sa kanyang braso, at walang kabog-abog na kanya iyong isinubo. Kinain niya yung puso ng lalaki, na akala mo ay sanay na siya na kumain ng sariwang karne ng tao. Natakam siya na kanya pang ang hinihigop ang dugo sa tuwing mararamdaman niyang tumutulo iyon mula sa kanyang mga labi. At para bang wala siyang kabusugan,
na matapos niyang makain na lahat iyon, ay kanya namang isinunod ang iba pang laman loob nito. Maghahating gabi na, ay hindi pa rin maawat si Melda. Dumidila-dila pa ito sa kanyang mga daliri at sinisimot pa, maging ang mga sumiksik sa kanyang mga kuko. Nang mapasulyap siyang muli sa kanyang anak, ay kanya itong nilapitan at tinagkan. Minsan pa niya itong niyakap ng maigpit at binuhat. Muling tumulo ang mga luha ni Melda at nagsimula na siyang magukay. Nang sapat na ang lalim, ay kanya nang ilagay doon ang anak. Kanya ring pinanguha yung lupa na may mga patak ng dugo at isinama niya doon sa hukay. At nagpaalam na siya sa kanyang anak sa huling pagkakataon. At kanya na itong tinapunan. Kanya namang hinila yung labi ng lalaki papunta doon sa masukal na bahagi. Pansamantala niya munang iniwan niyan doon. Umuwi siya sa kanila at may kinuha sa baon sa ilalim ng kanilang katre. At nagdala rin siya ng ilang mga damit, maging ang naipon niyang pera. Kanyang ibinuhos ang lamang petrolyo ng kanilang mga gasera, maging ang nasa galon na bago nilang bili, at sa kanya iyon sinindihan. Mabilis na nagliyab ang kanilang kubo. At bago pa siya tuluyang makalayo, ay nakita niya pa iyong naglalagablab na nang minsan pa niya iyong lingunin. Binalikan niya yung labi ng lalaki at muling hinila papunta doon sa kagubatan. Nang makahanap siya ng isang akmang lugar, ay tumigil si Melda. Kanyang inihanda ang mga gagamitin para sa kanyang gagawing seremonya. At nang nakaayos ng lahat, ay inilabas na niya yung kanyang itim na libreta. Sinimulan na ni Melda na umusal habang nasa harapan niya yung bangkay ng lalaki. Na paminsan-minsan ay umihiwa siya ng laman nito. Kumukuha siya ng kapiraso sa iba't ibang bahagi noon at kanya iyong kinakain. Bago magbukang liwayway ay tapos na rin siya sa kanyang isinagawang ritual. At nagtagumpay si Melda. Ngayon ay handa na siya upang pagbayarin ang dalawang lumapas tangan sa kanya. Lalong-lalo na yung pumatay sa kanyang anak, na ito pala yung kanyang tinalikuran at iniwasan sa kanilang probinsya. Ngunit tila nasa guhit na iyon ng kanyang palad, na para bang pinaglaruan siya ng panahon. Nanatili si Melda dun sa kagubatan. Sino naman kasi ang katatakutan niya? Sabi pa niya sa kanyang sarili, siya na ang dapat nilang katakutan. Bago mag-ikatlong araw, ay halos maubos na niya ang buong katawan ng lalaki. Nang sumapit ang ikatlong araw, matapos mangyari ang masaklap na kabanata na iyon sa buhay ni Melda, ay nagsimula na siyang kumilos. Matyaga lang niyang hinintay na lumalim pa ng kaunti ang gabi. At nang sumapit ang takdang oras, ay wala na siyang sinayang pang sandali. Mabilis na nagpalit ng anyo si Melda. At sa isang iglap, ay mabilis na siyang nagpasahimpapawid. Hindi nagtagal ay naroon na siya sa isang puno. Sa di kalayuan ay may isang bahay at may sindi pa ang ilaw noon. Naririnig niyang maliwanag ang mga taong nag-uusap sa loob, na hindi siya maaaring magkamali pagkat kanyang natatandaan ang boses na iyon. Lalo na
nang singalan siya nito at inuutusan siyang kanyang ibuka. Nabiglang naningkit ang kanyang mga mata nang maalala iyon at minsan pang nagngit-ngit siya sa galit. At halos hindi na niya mahintay pa ang pagkakataon para kanya na itong mapagigantihan. Ngunit kanyang pilit na pinakalma ang sarili at may pagtsatsagang naghintay ng tamang oras. Maya-maya ay nangintab na ang kanyang mga mata ng kanyang maulinigan na nagpaalam na ang lalaki sa kanyang kaharap sa inuman. Dumayo ito ng inuman. Kung kaya yun naman ang sinamantala ni Melda. Narinig pa niya na pinalalahanan ito ng kausap na mag-ingat sa aswang pagkat humuhuni na raw. Subalit tumawa lamang ito ng malakas at may pagmamalaki pang nagyabang na hindi daw uubra sa kanya ang anumang uri ng aswang dahil sa dala niya umanong itak. Na napangisi naman si Melda at naibulala sa sarili na tingnan nga natin. At di nagtagal ay nakita nga niyang lumabas na ng bahay yung lalaki. Inintay pa ni Melda na ito ay tuluyang makalayo bago siya lumipad at kanya iyong sinundan. Inabangan niya ito sa unahan. Tumapo siya sa isang mataas na puno na nasa anyo pa rin ng isang ibon. Humuni siya. Napansin niyang napalingon sa likuran ang lalaki. Muli niyang inulit ang paghuni na kanya iyong nilalansi. Maya-maya ay narinig niyang nagsalita ito at sinabing hindi raw siya natatakot. At nakita pa niyang inilabas nito ang kanyang itak. Nagbitaw ito ng mga maanghang na salita at may kasama pang mura. Kaya nagpanting na bigla ang tenga ni Melda. Nag-init na kaagad ang kanyang ulo, lalo na nang makita niyang nilabasan siya nito ng itak na tila ba sinusukat talaga ang kanyang kakayahan kung hanggang saan. Kaya di na siya nagkasya pa. Kaya di na siya nag-aksaya pa ng anumang sandali. Mabilis niyang dinaluhong yung lalaki. At bago pa siya tuluyang makalapit dito, ay tsaka siya agad na nagpalit ng anyo. At napaigtad na lamang yung lalaki nang kanya nang maramdamang bumaon ang mga matutulis at matatalas na kuko ni Melda. Nagulat ito na ang buong akala niya ay sa kabilang panig manggagaling, kung kaya doon siya nakaharap. Bumulagta ang lalaki. Nakakaunti na lamang ang buhay na natira at sisingap-singap ito sa hangin. Hinawakan ni Melda ang kamay nito na may hawak na itak at maging yung isa pa. At kanya iyong iginiya para tusukin ang sarili. Agad na bumulwak ang dugo nito sa bibig nang tumarak iyon sa kanyang dibdib. Ngunit may hininga pa ito na nakamulagat ang mga mata na parang hindi pa rin makapaniwala na nangyayari ang mga iyon sa kanya nung mga oras na iyon. Itinapat ni Melda ang kanyang mukha dito at nakakainsulto niya itong nginisian. At walang sabi-sabing dinakot ang ari nito na nakita niyang napangiwi ang lalaki. Kinuha niya ang itak mula sa kamay nito at nakita niyang kumawag-kawag ang lalaki na para bang nahulaan na kaagad nito ang susunod na gagawin ni Melda. Ibinaba niya ang pang-ibabang suot nito at saka dahan-dahang hiniwa ang ari ng lalaki at nakita niyang namilipit ito sa sakit
pagkatapos ay kanyang ibinato ang ari nito sa kanyang muka. Nang tila kontento at nasiyahan na siya sa kanyang mga naipamalas na sakit sa lalaki, ay ginulat niya ito nang kanyang ipasok na bigla ang kamay sa sugat na dulot ng itak doon sa kaliwang dibdib nito, at kanya nang tinukot ang puso at kinain mismo sa harapan ng naghihingalong lalaki. At nang tila makaramdam siya ng pagkairita sa sisingap-singap na lalaki, ay dinampot na niya ang itak at tinagpas ang ulo nito. Nang humiwalay iyon mula sa sariling katawan, ay dilatang mata noon at nakalawit ang dila. At bago niya tuluyang lisanin ang labi ng lalaki, ay kanya pa itong dinuraan at sinipa ang ulo, kung kaya tumalsik iyon at gumulong sa ibabang bahagi ng daan. Nang sumunod na araw, ay kumalat na kaagad ang balita tungkol sa pagkakamatay ng lalaki. At ang hinala ng marami ay aswang umano ang may gawa noon, dahil na rin sa brutal na paraan ng pagkakapatay dito. Pero si Melda naman, maaga pa, ay naroon na sa bahay ng lalaki na pumatay sa kanyang anak. Naging maagap siya pagkat alam niyang mababalitaan nito ang nangyari sa kanyang kasama at baka magbalak na tumakas. Naroon lang siya sa isang puno na malapit sa bahay nito at nasa anyong pusa. Nalaman niya mula sa lalaki at sa kausap nito na pinuntahan pa pala siya nito nung sumunod na araw, matapos ang malagim na pangyayaring iyon sa kanilang buhay, at nais siya nitong patayin. Kaya nalaman din niyang may baril pala ito na ginagamit. Kaya naging maingat si Melda. Naisip niyang hindi niya pala mababasta-basta ito. Kaya may naisip siyang paraan na mas ikinatuwa pa niya. Sinimulan na niya yung kanyang pag-usal. Hindi nagtagal ay umalis na siya doon na may tuwa sa kanyang puso. Masaya si Melda pagkat kanya nang naipagiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Kinagabihan ay nagbalik si Melda doon sa bahay ng lalaki. Nais niya kasing makasiguro, kung kaya nagmanman siya doon at nagmatsyag. At nalaman niyang nakahiga na nga ito. At di alam ng kanyang mag-anak kung ano ang dahilan ng biglaang pagkakasakit nito. Marami umano itong idinadaing na masakit sa kanyang katawan at wala nang tigil sa kakasuka. Makaraan ang ilang saglit ay dinagdagan pa ni Melda ang pagpapahirap sa lalaki. Ginawa na niya ang lahat para tuluyan itong magdusa at hindi makatakas sa kamatayan. Nang sumunod na gabi ay naroong muli si Melda at kanyang sinusubaybayan yung nangyayari sa lalaki. Narinig niyang hindi na ito kumakain at bagaman nakakatulog ay hirap ito at paputol-putol. Kaya mabilis na bumabagsak ang katawan. Nung maghahating gabi na, nang mapansin niyang nagpatay na ng ilaw yung mga tao na nasa loob ng bahay, ay kumilos na siya. Hindi pa niya naiwasang lumika ng ingay nang dumapo siya sa bubungan ng mga ito. Dahil na rin sa natural niyang bigat, hinawi niya ang pawid na bubong noon at sinimulan na niyang lawayan yung lalaki na tamang-tama naman na nakatagilid. Nagawa niyang malagyan ang tenga nito na nang makaramdam at bahagyang magkamalay ay pumesto naman itong nakatihaya.
Kaya nang mapapikit na muli, ay kanya namang nilawayan ito sa bibig. Walang kamalay-malay yung hayop na lalaki na siya ay nahawaan na ni Melda. Lumipas pa ang ilang gabi. Napatuloy nagmatsyag si Melda doon sa bahay ng lalaki. Hanggang sa marinig niyang nagpasya ang mga kaanak nito na ipatingin na sa manggagamot si Lando. Nabagyang natawa pa si Melda sa kanyang narinig. Nung sumunod na araw, kinahapunan noon, ay may dumating nga doon na isang manggagamot. At nang kanyang suriin si Lando, ay agad nitong sinabi na inaswang umano ito. At malakas ang aswang, na hindi daw niya sila matutulungan pagkat nahuli na raw siya ng dating. Pagkaraan ng 3 pang araw nang silipin ni Melda ang lalaki, ay napakapayat na nito. Hindi na talaga ito tumatanggap ng kahit na anong pagkain pagkat iba na ang hinahanap nito. Pinasok ni Melda ang tapog ng mga iyon na siya ay sumalisi gamit ang kanyang pambulag. Kanyang hinaluan at nilagyan ang lugaw nito ng karne ng kanyang kaibigan na sadyang itinabi ni Melda para sa pagkakataong iyon. At nagulat ang mga kaanak nito nang mabilis na naubos iyon ni Lando at tila nakulangan pa. Nagtataka man ang mga kaanak nito ay natuwa sila pagkat sa wakas daw ay kumakain na ang mahal nila sa buhay, na kanila pangang nilait yung manggagamot pagkat mali daw ito sa kanyang naging pagsusuri, na ang buong akala nila ay tuluyan na nga itong gagaling. Wala silang kamalay-malay na may malagim na naghihintay sa kanila. Kaya tuwang-tuwa si Melda sa nagiging takbo ng mga pangyayari. Matyaga pang naghintay si Melda ng ilan pang mga oras. At nang sa tansya niya ay iyon na ang tamang panahon, ay lumipad na siya at iniwan na munang sandali ang bahay nila Lando. Maya-maya ay dumapo siya sa isang bubungan na mas pinaingay pa niya ang pagkakalapag niya doon. At agad namang napuna iyon ng mga tao sa loob. Sumigaw ito at siya ay binantaan at sinabing hindi umano sila natatakot sa aswang. Humuni pa siya at nakita niyang lumabas na ang isang lalaki at mga anak nito. Lumika pa siya ng ingay at lumipat sa isang puno. Sinundan siya ng mga ito at hinabol. Doon siya nagpunta sa isa pang bahay at dumapo din sa bubungan noon, na dahil sa mga sumusunod sa kanya ay mabilis na natawag ang pansin ng mga tao sa loob ng ikalawang bahay na kanyang dinapuan. At narinig niyang nag-usap-usap ang mga ito at sinabing mayroong aswang. Kaya lumabas na rin ang mga ito at sumama na sa naunang grupo at siya ay kanilang hinabol. Hanggang sa nagkarami na ng tuluyan yung mga humahabol sa kanya, na sinasadya niyang magpahabol talaga sa mga ito. Hanggang sa pumasok siya sa bahay at doon naglaho. Kung kaya, mabilis na nagsisunuran yung mga tao. Ngunit nagimbal ang mga ito nang makapasok sila sa bahay at kanilang nakita si Lando na nilalantakan nito ang kanyang mag-anak. Nagkalat ang mga dugo at ilang piraso ng mga katawan at nakahandusay sa sahig ang asawa nito at 2 anak. Dahil sa kanilang nasumpungan ay agad na kumilos ang mga ito at kanilang inatake si Lando. Lalo pa nga at naroon din ang kapatid ng asawa nito. Nabalot kaagad sila ng matinding galit
dahil sa nakitang karumaldumal na ayos ng mag-iina. Kaya walang hapas nilang pinagtataga si Lando. Habang nakikita nila itong humihinga pa, ay talagang hindi nila ito tinigilan. Pagkat nag-aalala din sila na baka makapinsala pa ito. Hanggang sa halos magkapira-piraso ang katawan nito nang sila ay tumigil. Para mga balat na lamang ang halos nagdidikit sa mga pinagtatagang bahagi na katawan ni Lando. At tulad ng kanyang mga kasama, namatay itong dilat ang mga mata at nakalawit ang dila.